relationship between the United States and Philippines, to state the obvious, has very deep roots. Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, pagbili ng malalaking helicopter tuloy na, magbibigay ang Estados Unidos ng $100 million para sa depensa ng Pilipinas, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link, at shoutout muna sa inyo. Isang super good news na naman ito mga ka-aerial dahil nga malaking ang tsansa na matuloy na ang pagbili natin ng mga heavy lift helicopter at iba pa. Alam naman natin na sa pagbisita ni President Marcos sa Amerika at nakausap niya doon ang mga matataas na opisyal kabilang ang presidente, mukhang ito na nga ang magandang kinalabasan ng pagbisita ni Marcos doon. Magbibigay ang United States ng $100 million foreign military financing para sa Pilipinas sa susunod na taon, inihayag ni US Ambassador Mary Kay Carlson noong Biyernes sakay ng USS Ronald Reagan. Sinabi niya na maaari itong magamit upang bumili ng mga heavy lift na helicopter. Pagkatapos na ibasura ng gobyerno ng Pilipinas ang deal para sa 16 na Russian Mi-17 choppers, dahil sa takot sa mga Western sanctions, nauna nang sinabi ni Philippine Ambassador Jose Romualdez na nag-alok ang US ng Boeing CH-47 Chinooks. Napansin ni Carlson ang pagtaas ng tulong militar matapos makipagpulong ang punong ehekutibo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Jr. kay US President Joe Biden sa New York. Kasama ang pulong ni Philippine Acting Defense Secretary Jose Faustino at US Defense Secretary Lloyd Austin, mula 2015 hanggang 2022, binigyan ng US ang Pilipinas ng kabuuang $475.3 million sa dayuhang pagpopondo ng militar alinman sa mga pautang o gawad para makakuha ng kagamitan. Kabilang sa pinakamalaking bagay na inilipat sa Pilipinas ay 2 tranches ng Scan Eagle unmanned aerial vehicles na nagkakahalaga ng higit sa $18 million, isang second-hand na Cessna plane, at $29 million na halaga ng sniper rifles at anti-IED equipment. Ang anunsyo ni Carlson ay ginawa habang sakay ng USS Ronald Reagan, isang Nimitz-class na nuclear-powered aircraft carrier na nakadaong sa Maynila para sa isang goodwill visit, isang araw pagkatapos ng ika-247 anibersaryo ng US Navy. Sa susunod na taon kapag naibigay na ng Estados Unidos ang sinasabi nilang $100 million ay marami tayong mabibiling kagamitan dito, o di naman kaya ay idadagdag ito upang makabili tayo ng mga heavy lift helicopter sa Amerika. Kaya sana sa mga ka-aerial natin dyan ay tandaan natin ang pangako ng Estados Unidos na ito. Dahil isa na nga ito sa magiging malaking pondo ng Estados Unidos para sa depensa ng Pilipinas. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.